yung mga nakakalbo, huwag mo na lumapit para madilim dito palagi. Mabuti wala si General Bato. Kaya na doon. Yeah. Okay, good. Malagwag na. Go ahead. Among the targets he disclosed was a certain Sally Macdum, who he says is an international terrorist. But people who know both Matubato and Macdum say Matubato is lying. Matubato is a regular customer at this eatery in Samal Island. This is where he usually takes his breakfast and lunch. He also became friends with the owners since his second wife is their third-degree relative. Matubato is into buying and selling of lands. He also served as a bodyguard to a local politician. He is known in the Peña Plata market. Business owners and residents say he always carries and shows off guns, including high-powered ones. Many say he is a troublemaker. Natakot na kami kaya kasi marami kasi siyang baril ganito. Tapos may ganun pa siyang baril. Tapos nagsasabi siya na DDS daw siya. Lagi niya binabanggit yun, DDS ako, DDS ako. Tapos pag mapatay ako ng maraming tao, ganun ang sinasabi niya. Sabi, nakakatakot. Ano ba yung DDS? Kung mapatay ng tao. Tapos bibili siya ng lupa, tapos papatay siya ng tao. Meanwhile, Macdum is more popularly referred to as Eric or Turco, since he is a Turkish national. He lived in Davao since 1997. He had a common law wife and a child in Samal Island. Macdum and Matubato are not just neighbors. Their wives are cousins. Macdum's mother-in-law says Matubato initially tried to sell gold to Macdum after finding out he was into a buy-and-sell trade. But from there, he had another offer. Matubato tried to sell a piece of land to Macdum. Macdum agreed and was ready to pay. Dindin says the money is already prepared in a bag. They even met at Matubato's favorite eatery where the transaction was supposed to take place, but it could have been set up. Nag-order sila sa kape niya. Wala pa may nakaserve. Niabot ang kauban ni Matubato. Mga 7 katao. So nasiga ang mata sa Turko. Kaya anak siya mura siya na-nervous ba. Siya gar. Anak ko si Edgar nga. Kanang huwag ka lang matakot. Sama ka na lang sa kanila. Pero may L300 niya sa baba, ma'am. Dindin claims some investigators came over since Macdum's wife filed a complaint, but Matubato's wife tried to stop them from cooperating with the law enforcers. Kamuari ang CIDG, ma'am, no? Pag nasa CIDG mo, puli ang igsoon, kasawa nga. Nung ganang ino niya akong asawa ba nga? Nung dili ka mag-testimony ha? Ayaw pag-testimony ha, kaya madaot ka, anak. And until now, Macdum's family never found justice for him. So, Mr. Chair, my first question, kay Edgar, tinuod, dili tinuod? Tinuod? Tinuod na, si Mirasol Marquez, asawa ni Sally Macdum. Noong 2002, amo na siyang gidakop sa mga pulis. Kuyog lang ko sa mga pulis. Dili man ko authorize mo dakop, sir. Dili man ko authorize. Senator Subiri, will you please translate? I know what tinuod means, but can you translate the whole passage? Ang nidakop ana, sir, si Arthur Las Cañas, si Colonel Abudi, si Colonel Capote, si Porog, si Gascon, puro mga pulis, sir. Ako lang ang sibilyan. Kay nagmeeting na sila, kay na daw terrorist ang akong nabalaan, terrorist. Pero ako ang nakabalo, sir, kay nagbadi ko kang Macdum, kay nagpapalit siya og yuta sa mua, o sa kuha. Mura ko nag-broker og yuta. Pero himuon din niya ng training center. Ang pagkasabot ko sa training center, kung himuon bang dulaanan, kung unsa ba, basta wala ko kabalo kung unsa. Can you hold on for a while? Go ahead. Sabi niya, they had a transaction to buy land. And he was going to sell the land to Macdum. And it's supposed to be utilized for a training center or something. But they were transacting with land. Sige, padayon. So, sa dali nga istorya, sir, ipatawag ko sa opisina sa heinous crime. Nagmeeting sila. So, sa tanto na pag-meeting namo, gipakita nila ang picture ni Sally Macdum. So, pag
tanaw na ako, mauman siguro ni nga akong gibakapan, gikuyugan na ako, o si Sally Macdom. O Hold it. na ako nga, naasa akong kamot. Hold it. Okay, so you went to the office of this gentleman that he was talking about. Pinakita daw siya ng litrato na target daw to. And he said, nagtataka daw siya, ito ba yung binabakapan niya na kaibigan niya? At na-recognize niya. So, heinous crime, he went to heinous crime. Heinous crime said, pinakita siya ng litrato na ni Turco or Macdum na kaibigan niya. Yeah, That's right. Go ahead, please. Mo to sir, nagsabot mi nga mo to siya Piña Plata kay magkinahanglan og kwarta o para mabayaran namo. Mo to among sabot. So mga Dali, kay Edgar. Unsa giingon sa imon ng heinous crimes? ang gisulti sa ako sa heinous crime, terrorist lang ang kuan nila. Kinsa man ang kastoryahan mo sa heinous crime? Si Arthur Las Cañas, si Colonel Abode, si Jim Tan, si Porog, si Medina, si Ubalis. For the record, Mr. Chair, I asked him what did the heinous crime tell him, and they said he was a terrorist. So I asked him who he talked to sa heinous crime, and he's narrating all of these names. Kay Edgar, ang ibig ko sabihin, pagpasok mo sa heinous crime, tanan mga pangalan sinabi mo, lahat sila nandun? Oh, sir. Opo, sir. So, inihintay ka na Hinihintay na ako, sir. kasi tumawag ka. Hindi, sir. Umuna na ako sa Piña Plata. Una na ako sa Piña Plata. Sila ang ulahi pag abot. Ako ang niuna kay nagsabot mi ni Sally Macdom nga mag-abot mi sa itaas sa palengke ni Abinyon, yung nabidyo ngayon. Si Abinyon ang may-ari yan. Tinuod na yung misis mo at misis ni Macdom magpinsan. Magpinsan, sir. Magpinsan. Live-in partner ko. I asked him, Mr. Chair, whether it is true, tinuod ba that his wife and the wife of Mr. Macdom are cousins? He said, yes, no? So, kasi kay Edgar, and baka you can help me, Senator Migs, no? Kung magpinsan sila, magkakilala kayo, magkasama kayo, bakit biglang pumasok sa isip mo pumunta ng heinous crime? Hindi man, sir. Siyempre, ako, sir, sa heinous crime, asset ako, sir. So, kung anong mga hinalaan nga tao, sumasabi din ako. Wapa naman hinala eh, di ba? Wapa. Ang storya mo kanina, ikaw nagpangutana sa mga taga-heinous crime kung kinsa man kini si Macdom. Pero, I will translate it. I'll just Actually, finish the the witness, I believe, can speak Tagalog, so I think you can speak Okay. Tagalog. But then maybe I just object, Mr. Chair, to the statement of Senator De Lima that it's misleading. I was just looking after the comfort of Mr. The chair will decide on Matubato. any statements being perpetrated by any senator here. Please do not make side remarks. If you have a question, raise your hand. If you have any objection, raise your hand, and the chair will rule. Thank you. Please do not make any comments on what is transpiring right now. Marunong ka ba magtagalog? Kabalo ka magtagalog? Kanang baluktot, sir. Di bale, itutuit na lang natin. Okay? Sige, go ahead. So, kay Edgar, kung sabi mo kanina kasi, ikaw nagtanong sa heinous crime, sino ba to si Macdom or bakit to terrorist? Samantalang matagal mo nang kilala, dahil nga magpinsan yung misis nyo, at marami kang transaksyon sa kanya, yung ginto, tapos yung lupa. Parang bakit out of nowhere, bigla na lang, pupunta ka ng heinous crime? So, wala man, sir, kaming transaksyon nga ginto. Lupa man lang. Paano pag magginto yan? Nga wala mang ginto sa Samal, sir. Can you translate this, Senator Subiri? No, he just, sabi niya, wala naman daw transaction silang ginto kasi wala naman daw ginto sa Samal. Lupa lang. Lupa lang. Okay, go ahead. So, gaano katagal mo nakilala si Mr. Macdom? So, kilala ko si Macdom, sir, mga 3 buwan siguro, sir. Sally Macdom. In-introduce na ni Mirasol Marquez, yung asawa niya. In-introduce nga, bakapan mo. So, maganda naman ang panagsama namin. Kaya akala ko, livelihood ang pupuntahan ng usap namin. Tutulong si Sally Macdom ng
mga daycare center, mga ambulance ang bibilihin niya sa Samal Island. So, pumayag naman ako. Pero hindi ko alam nga, terrorist siya, sir. Doon ko na nalalaman, doon na sa heinous crime yung pag-meeting, pinatawag ako, pinareport ako. So, pinakita yung picture nga niya ng opisyal. So, sinabi ko ang totoo nga magkasama kami. Ito talagang ang picture na ito ni Sally Macdom. Tapos, sino nagpapatay sa'yo kay Sally Macdom? Yung taon na yan, sir, nakuha na si Sally Macdom mga banda alas 7 ng umaga. Dinala namin, sinakay namin ng FX, dinala ng opisina ng PAOK TF, pero wala na yung PAOK TF na yan. Ang pangalan lang ng opisina doon. Na, ang ibig ko sabihin kay Edgar, so magkakilala kayo 3 buwan, magkamag-anak misis nyo, nakikita kayo ng kapitbahay na kumakain kayo doon sa favorite eatery, may deal kayo. Pagdating mo doon sa heinous crime, biglang sasabihin terrorist. Sino nagsabi? Di ba, kinsa nagsabi, sandali, i-operate natin yan, kunin natin yan. Si Arthur Las Cañas, sir. Sino nag-utos kay Arthur Las Cañas? Hindi ko na alam, sir, ang nag-utos. Hindi ko na alam ang Excuse me, nag-utos. sino si Arthur Las Cañas? SPO4, sir, Las Cañas. SPO4. Ano yung Army? Police, sir, police, sir. Kasi sir, last hearing, pinapalabas mo si Mayor Duterte ang may utos at sumusunod lang kayong lahat. Ngayon, nagbago na yung inyong statement. Talagang totoo man, sir. Yung sila nag-uusap lang. Yung panggang Sally Macdom. Basta ako, wala akong nalalaman dyan. Pinatawag lang ako. So, tinuro ko naman lahat. So, hindi si Mayor Duterte ang nagpapatay. Just a moment. Let them answer, please. Just a moment. Go ahead. Hindi si Mayor Duterte nagpapatay. Ewan ko lang, sir. Hindi man ako ganyan, sir. Okay. Mr. Chairman, just, All right, just one quick Senator point. Trillanes is recognized. And Okay. please, may I implore our fellow senators that if you do not agree with the witness, please do not indicate your... you will have your time anyway. Yes, Mr. Chairman, Go ahead. just a quick point. Go ahead. I interjected because Senator Cayetano is giving wrong information in the body. If you would read the transcript, walang sinabi si Mr. Edgar Matubato na si President Duterte ang pumatay, ang nagpautos na pumatay kay Sally Macdom. Meron siya sinabi mga specific cases na nakita niya, narinig niya, pero not this one. So wag natin i-twist kasi ganun yung nangyayari. While you're blaming people for parang the media na tinitake yung word na as fact, pero gusto mo rin i-take yung word mo as fact, in this case twisted. Mr. Chair, may I respond? And the best That's all, evidence Mr. is in the transcript. And I would Precisely, Mr. advise Chairman. everybody, the statement that should come out of the senators, I'm not trying to teach you, is that let us look at the transcript so that we don't, suddenly imply that the senators are twisting matters, because I don't think, I will try to make sure that everybody gets the benefit of the good faith. If you do not agree, let us check the transcript. Mr. Chair. Is the transcript available? Mr. Chair, just to respond, and please don't count this against my time. No, it will not be. It is a cross-examination technique. I do not take it against Senator Trillanes. The lawyers in the room would agree with me. When I say sinabi niya, he being the witness is free to say, Sir, hindi ko sinabi yan last time. Diba? I am not stating a fact. I am testing the witness, ask him the question. And if you review the transcripts in the Binay hearings, Senator Trillanes did exactly the same thing. So may I ask, Mr. Chair, that when a senator has his time and they do not agree, they wait for their turn rather than try It's to already lawyer been for noted, this. and let us not Thank you, prolong Mr. this Chair. agony. But Mr. Chairman, Chair, go ahead, go ahead. I will not read it, but it's the transcript are cluttered with statements from Mr. Matubato that President Duterte, when he was mayor, ordered killings. No, so I'll not go one by one because mauubos yung Yes. time ko. Please proceed. So ano nangyari, Mr. Kaedgar, no? Hindi mo na sinabi sa asawa mo or sa pinsan ng asawa mo na kasama ka sa papatay kay Mr. Macdo? Hindi, sir. Kaya yung trabaho man yun ng mga pulis, sir.
Paano isasabi ko yan? Hindi ba, sir, trabaho ng pulis hulihin ang kriminal, hindi patayin ang kriminal? Kung dito, sir, pero sa Davao, ang paghuli yan, pinapatayan, sir. Yun po ang palagay ninyo. Pero nung tinanong kita last hearing, kung alam mo lahat ng pulis at buong Davao, sabi mo hindi. And it seems like you're not even from Davao City, you're from Samal. Yung grupo naman ng heinous crime nan, sir, ang pumapatay. Ang iba naman nga pulis sa Davao, mabait naman. Hindi man lahat, ilalahat mo yan. So kaya nga, sir, so binabago heinous niyo yung crime statement niyo. Hindi, sir. Yung lahat naman, yung mga heinous crime talaga, yung pulis ng mayor, yan talaga ang may order. Okay. Oh. So, paano, sir, ngayon dinideny na terrorist si Macdum? Waman record, there's no record that he's a terrorist or wanted. Kaya nga, sir, pinahilan ako ng kidnapping, sir, na dismiss yan, sir. Kasi si Sally Macdum, backdoor. Backdoor yan, sir, si Sally Macdum. Walang record sa embassy, sir. Walang record. By backdoor, ang ibig sabihin, walang record na pumasok siya dito. Yes, sir. Sa ating immigration, alam mo yan? Wala ka, paano mo nalaman backdoor siya? Yung mga pulis naman, sila naman ang Hindi. Yung alam mo, hindi yung mga pulis. Opo, sir. Yung alam ko lang, sir. Pinsan siya ng asawa, ang asawa niyo magpinsan. Opo, sir. Opo, sir. Sinabi ba sa iyo ng asawa mo na yung asawa ng pinsan ko ay tinatawag mong backdoor, pumasok na walang visa or ito ay palusot lang sa likod sa Mindanao? Wala, sir. Walang sinabi sa akin, So, sir. paano Sir. mo nalaman backdoor? Yung mga pulis naman, sir. Sila ang nag-asikaso, sir. At pinaniwala mo yon over sa isang asawa? Yung relasyon niya? Yung relasyon lang, sir, nila, yung pagkakaalam ko, pero walang sinasabi, sir. Sige, okay, go ahead. Go ahead. Yeah. So, iba kasi ka, Edgar, ang illegal alien, hindi terorista yon. Yung pumasok na Turko, Chinese, kahit anong nationality dito na walang visa, walang hindi namang criminal yon, di ba? Illegal alien sila. Pwede i-detain, pwede i-deport, pero hindi pinapatay yon. Ibang-iba sa terorista yon. Nung sinabi nilang terorista, ano daw ang ginagawa niyang, paano siya pagka-terorista? Yan lang hindi ko alam, sir. Kasi ang pumatay man, sir, mga kasamahan ko mang pulis. Paano yan pagkapalalaman ko, sir? So, sir, hindi ka kasama? Kasama ako, sir. Kasama Kasama ka sa pumatay? Opo, sir. Kasama ko. Anyway, I'm running out of time, Mr. Well, let me just go. Kasama ka sa pumatay. Saan pinatay? Sa mga quarry, sir. Sa quarry. Yan ba yung... Yung kang what? Bin Laod, sir. Ha? Bin Laod. Mga quarry, Bin Laod, sir. Laod. Yung may-ari, sir. SPO4. SPO4 Bin Laod, sir. So, pulis din na may-ari. Pulis yung may-ari, sir. So, pinatay niyo doon. Ilan kayo pumatay doon sa tao yan? Kay Turko. 6 kami, sir. 6. Pumutok ka rin. Hindi na yung sir, hindi na yung binaril, sir. Binigti na lang yan. Binigti. Binigti. Binigti, sir. Pinagtulungan niyo yung tao, hawakan niyo habang nilalagyan ng tali, tapos binigti. Ginanyan ang lubid, sir, dito sa liig. Ginanyan. Sino ang humawak sa lubid? Kami ni Arthur Las Cañas. So, dalawa kayo ni Arthur Dascanya. Opo, sir. Bakit pinatay? Ang nalalaman ko lang, sir, terrorist si Sally Macdum. Yan lang ang nalalaman ko. So, wala naman akong ibang nalalaman. Kaya yan man ang kuha nila, terrorist si Sally Macdum. At dahil doon, okay sa yung patayin siya. Parang wala naman ako magagawa, sir. Kaya sila man. Hindi ko tinatanong kung wala magagawa. Tinatanong ko lang sa iyo, hindi ka naisip na konsyensya mo na yung asawa ni Macdum, pinsan ng asawa mo, hindi pumasok. Huwag naman, pinsan ng asawa ko yan. Hindi pumasok yun sa iyo? Hindi, sir. Wala naman ako magagawa, sir. Sige, Kasi- okay. Alright. Kaedgar, dito sa page 18 hanggang page 20 ng ating transcript. So sabi ni Chairperson De Lima, mayroon ho bang namatay dyan sa pagbomba nyo sa mosque na yan? Naka-timing lang, ma'am, na walang tao, walang samba. Chairperson De Lima, so walang naging casualty, ma'am. Chairperson De Lima, sino kamo ang nag-utos? Sagot mo, Mayor Duterte, ma'am. Tama? Opo, sir. Paano mo narinig mo na si Mayor Duterte nag-utos? Opo, sir. Paano po?
Noon ng gabi yan, binumba yung cathedral, sir. Binumba. Pagkatapos ng 26, umakyat si Mayor Duterte na ang sabi niya, masakirin niyo yung mga muske. So, hinati naman kami nila ni Colonel Asindista, El Deponso Asindista, kami ang nagsama doon. So, Sir, isa-isay natin. Sino kayong magkakasama nung nagsalita si Mayor? ang dami namin sa opisina, sir. Mga ilan? Hindi ko na maalala, basta buong Hinios crime, sir. Okay. Buong Tapos sa harap ninyong lahat, sinabi niya, bombahin natin yung... ano yung, sinabi niya? ang kaharap na talaga, sir, yung opisyal namin. So Yung hindi opisyal. niyo narinig mismo yung utos niya? Narinig namin, sir, narinig namin. Sabi mo, ang kaharap lang yung mga opisyal. Ang kaharap nga, siyempre, opisina man, sir, hindi man kwarto yan, parang ganito. Siyempre, maririnig So, mo ang... ano eksakto narinig mo sa kanya? Patayin mo yung mga nagbomba sa katedral. Oh, so iba yun sa sinasabi dito na siya nag-utos na maggranada sa moske. Iba yung patayin mo yung mga nang masakre, iba yung bombahin mo o masakarin mo yung mga Muslim. Paano, sir, nga kami ni Jun Larisma ang humagis ng granada ng moske? Tama, sir. In-order na niya yan. Hindi, sinabi niya maghagis kayo ng granada o sinabi niya patayin mo yung mga nang Basta masakre? ang order, sir, masakarin lang yung moske. Sir, hindi niya sinabi mo kanina. Ang sabi mo, ang eksaktong salita ni Presidente, patayin ang... Yung nagbomba, sir, yung mga suspect, sir, yung mga suspect. Patayin ang suspect, yun ang sinabi. Pero yung masakere ng mga hindi niya sinabi. Nag-order na niya, sir, nag-order niya. Mayor pa siya, sir. Sinabi niya. Sinabi yan, sir. Sabi mo kanina, hindi yun ang sinabi niya. Sinabi yan, sir. So, ano eksakto sinabi ng Pangulo? Ang sinabi niya, masakirin yung mga moske. 3 moske. Isa sa Maa, isa sa Ikulan, isa sa Bangkiruhan. So, kami naman sa Bangkiruhan. 2 kami ni Jun Larisma ang Okay. humagis ng So, yun ang granada. ginamit niya salita, masakirin niyo ang moske. Yun eksakto ang sir. sinabi niya. Opo, sir. Paano mamasakirin ang isang moske? Pwedeng pasabugin, pwedeng Excuse me, sirain. just for the record, Senator Lacson is giving, your 10 minutes is up. Thank you. Senator Lacson has asked me to extend your time, to take his time. Yes. Kaya Edgar, 10 minutes. pagpasensyahan mo na ako kasi grabe tong accusation mo di ba? So hindi mo masisi, ako man, sabihan ng asawa ko, may kasamang babae yan, talagang tatanungin, nasaan ka, anong oras, sino, pinsan mo ba yan, para malaman kung nagsasabi ng totoo. Di ba? So, Opo, sir. nasaan kayo nun at sino kayo magkakasama? Pakiulit. Kami ni Major Asindista, ni Cloribel, ni Jerry Baguhen, Arthur Las Cañas. Basta madami kami, sir. At nandun ka. Nandun, sir. Malayo ka, malapit ka, paano? Tama-tama lang, sir, kay maliit man yung opisina namin, hindi yung malaki. Sige. Si Mayor ba, kilala ka? Opo, sir. Malapit ka sa kanya? Hindi, sir. Hindi. 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 So tingin mo magsasalita ang isang tao ng patayan sa taong hindi niya kilala? Ewan ko lang, sir. Kung sa'yo. Basta yan ang utos lang. Sige sir, we'll go forward no. Sa page 19, eto Mr. Motobato. Pagkatapos ng pagbomba kami sa simbahan ng Muslim, naglipas ang mga araw, umutos siya na iyong mga suspect na Muslim, hulihin nyo, patayin nyo. So ang kuwan naman namin, ma'am, inabangan namin yung mga Muslim doon. Pinadukot namin, pinapapatay namin, nilibing namin sa mga quarry. SPO4 Ben Laud. So ito si Macdum. Hindi yan si Macdon, sir. Iba pa to. Iba yan. Ang mga Muslim yan sa Barangay Waan, sir. So yun, inutos din ni Mayor. Opo, sir. Saan mo narinig na sinabi niya to? Yan talagang inutos sa amin. Siyempre naman, hindi ka makakarinig, Saan sir. nga, sir? Oo. Ano sabi mo, sir? Siyempre naman, hindi ka makakarinig. Nakakarinig naman, sir, sa... Kaya nga, sir, ano to? Ibang meeting? Parehong meeting? Parehong meeting yan, sir. Yung talaga yung mga Muslim doon, sir. Pero hindi yun ang testimonyo mo, sir. Order niya yan, sir. Hindi man yun pumapatay yung mga pulis. Sir, Hindi yan order niya. Ang sabi mo dito, pagkatapos ng pagbomba, sabi mo yung meeting nyo nung Opo, una, sir. bago magbomba. Ngayon, sinasabi mo parehong meeting. Hindi, So, ganito iniiba mo testimony mo last time at saka ngayon. Ganito yan, sir. Siyempre, umorder ka kung... Pakisagot mo muna yung tanong. Iniiba mo ba yung testimony mo ngayon kesa nung nakaraan? Pare-pareho lang, sir.
So ano ba, dalawang meeting, isang meeting? Isang meeting lang yun, sir. So mali yung sinabi mo last hearing na pagkatapos ng pagbomba, doon lang in order na sundin mo yung ibang Muslim. Kasi sir, sumusunod lang ako sa mga official, sir. Hindi naman ako pulis, sir. Ang sagot lang kasi, iba yung tanong sa'yo. Ang tanong sa'yo, pagkatapos ng bomba, nag-meeting na naman kayo, inutusan kayo na naman na gawin na naman yung dapat gawin na sinasabi niyo. Opo, sir. Inutusan ng mga pulis, sir. Inutusan yung Sige. mga... Well, anyway, Mr. Chairman, the record speaks for itself. In the last hearing, ang sinabi niya, meeting muna, imasakir ang mga moske, pagkatapos binomba, saka inutos. Now he's saying it was the same meeting where he said both. I think the record will speak straight. Pag sinundan ko yung transcript, kay Edgar, ang sinabi dito, kinidnap niyo si Macdum. Kaya nga, sir, yung parang kinidnap na yan, siyempre, hindi naman So, hinuli yan. oo ba yun o hindi? Totoo, sir, totoo. Oo. Oo, sir, oo, Opo, sir. oo. thank you. Pero hindi si Mayor ang nag-utos sa inyo na kidnapin si Macdum. Walang kinalaman si Mayor. Okay. Sir, oo. Doon kay Macdum walang kilalaman si Mayor. Walang kinalaman. Okay. So, gaano ka kasigurado kay Edgar sa mga pinapatay kung kailan ito'y utos ni Mayor at kung kailan ito ay mga pulis o kasamahan mo lang? Halimbawa, kung sila mismo ang may, hold upin si Macdum, o kaya meron silang pusher or whatever. I'm not saying, hindi ko sinasabing masasamang pulis yung mga binabanggit mo, hindi ko sila kilala. Pero ang sinasabi mo dito sa amin, sumusunod ka lang kung ano sabihin nila. Tama po? Opo, sir. Opo, So, sir. kailan mo po nalalaman, sir, pag utos ni Mayor, at kailan mo nalalaman kung sila lang may gusto nun? Hindi man yung palagi, sir, nga sumasama ako sa kanila. Yung may trabaho lang, sumasama ako, sir. Sige, sir, lilipat na ako sa ibang topic, ha. Sir, sabihin mo, ikaw ay isang professional killer. Wala ako nagsabi yan, sir. At sabi mo, sir, ang trabaho mo ay pumatay. Wala, sir. Wala akong sinabi yan. So, ano, sir, sabi mo, sir, Bawal yan. kafgo ka, Ipagyabang, sir. hindi, sir, di ba ang sabi mo, DDS ka? Hindi ako nagsabi, sir, na didiis ako. So, hindi ka DDS? Membro nga, sir. Pero yung pag-ipagyabang ba nga, magsasabi ako nga didiis, hindi yan. Okay. So, miyembro ka ng DDS. Membro, sir. Membro. Ano po ang ibig sabihin ng DDS? Pumatay ng tao, sir. Basta panalaman ko lang, sir. Pumapatay yung sige. moto, sir. So, ibig sabihin po, yun ang trabaho mo, pumatay ng tao. Opo, sir. Pero yung masasamang tao lang, sir. Sige, magaling ka ba sa trabaho mo? Hindi. Simple naman, sir. Ano naman, sir? Okay. Kasi, hindi talaga ako makatulog dun sa litrato ng 30 tao na uubusin lahat ng laman ng barel dun sa NBI agent at 30 kayong inubos. So, kung ang laman ay 5 o 7 shooter o 9 yung laman na bala, may 115 bala, hindi pa rin patay. So, ibig sabihin, hindi kayo magaling na killer. Hindi man, sir. Operation ng mga pulisya kasi gumugulong yung tao sa ilalim ng pick-up, sir. Gumaganon yun, sir. O, sir, pero Paano 30 yung kayo? pagtamaan mo, sir, nga magaling sa rolling yan? Sir, sabi nyo 30 at sabi nyo 200 ang balang laman ng katawan niya. Yung sa estimate lang, sir. Siyempre, hindi mo naman mabibilang yung putok ng baril, sir. Sir, ang nasa likod mo, bilangin natin ha. 1, 2, tapos bakante, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, siyam ang nasa likod mo po ha. So, times 3 niyan ang 30. So, kung yan po ang pick up, times 3 po niyan ang nakapaligid. Sabay-sabay, isang tao lang binabarel, 200 ang laman na bala. Paano po kami maniniwala na professional kayong killers, mga alagad ng batas, hihintayin nyo si Mayor na may using dalawa bago mapatay? Kasi, hindi ako kukuha na, kung may DDS talaga, at ako ang pinuno ng DDS, hindi ako kukuha ng inutil na killer. 30 kayo, isang tao lang ang papatayin nyo. Ganito, sir. Ipapaliwanag ko sa iyo. Sige po. Yung bumaril ng Amisula, mga pulis din, sir. Mga pulis din. Lumaban ito si Amisula. Paano mo malalapitan, sir? May baril man si Amisula. Magaling din. Shooter din si Amisula. Opo, pero sabi niyo po, 30 laban sa isa. Kaya nga, hindi nalalapitan, sir. Nang doon siya sa ilalim ng pick-up, paano Hindi niyo po mapupuruhan mo yan ang tao? Kahit ka hindi yun ang testimony mo nung una, sabi mo, nandyan lang, pick up lang, nandyan, paglabas, naturo, pinagbabarel. Ang sabi mo, nakahiga na,
binabaril pa rin, humihinga pa rin. Kaya lumapit si Mayor at kumuha ng usi at tinuluyan. So ang pinapalabas niyo po last hearing, si Mayor kung hindi kay Mayor, hindi pa mamamatay yon. Ganito, sir. Nahuli na si Amisula, naubusan na ng bala, sir. Yan lang, naubusan na siya ng bala. Okay. Kaya na nga, linapitan na si Mayor, nga si Mayor na nga ang tumapo sa buhay ni Amisula, sir. Ang point ko lang naman kay Edgar, at mali pumatay. Ang sinasabi ko lang, maging organized crime yan, maging sa droga, maging sa pulis, mga professional yan. Paniniwalain niyo po kami na 30 tao uubusin laman ng laman na bala ng baril nila, hindi nila mapatay ang isang tao na ikaw na nagsabing naka-corner na siya, nandun na, yung gulong-gulong sa pickup po, hindi malaki ang ilalim ng pickup, limitado din ang mapupuntahan niya, nakapaligid na ang 30 tao sa kanya. Mahirap yung tatamaan, sir, ang ganyan nandoon sa ilalim ng pick-up, sir. May sino yan, sir. Mahirap yung tatamaan, sir. Sir, nagsimula ba putukan? Nasa ilalim na siya o nasa harap pa siya nung nagsimula yung putukan? Ang kaharap niya, sir, si Major Pabo Pumiro, binaril ni Amisula. Tinamaan talaga. So nakatayo pa ho siya? Hindi na nakatayo si Major Pabo, nabulagta. Opo, pero si Amisola po, nakatayo pa rin siya. Hindi na, sir, nag-cover na siya. Kaya ang dami namang So, pulis. pagbaril niya, higa siya. Opo, sir. O, tapos, Lumalaban. so, higa siya, pero wala naman nakatakip po, di ba? Dahil kita, pick up lang nandun, walang nakaharang eh. O, 30 na ho nakapaligid, sabay-sabay nang pumuputok. Punong-puno na yung katawan ng bala. So, sir, mali yung sayo. Paano nga? Hindi yun na bastang babaril-barilin lang ang tao, sir. Lumalaban ang tao, bakit Kaya nga, sir. malalapit ka, matatamaan ka? Kaya nga, sir. So, nakadistance ang tao, sir. Paano yan? Sir, yun nga sinasabi ko, pakikwento mo sa amin paano nangyari. So, nakahiga si NBI agent, bumabaril pa, nasaan po yung 30? Kasi kayo po nag-describe nung huli na yung 30 nakapaikot na kayo, inuubusan nyo na ng bala, pero si Mayor, di ba tinanong ko po sa inyo? Hindi ko yan sinabi, sir, nga 30. Hindi ko yan sinabi sa iyo nga 30, sir. 30 ang sinabi niya, sir. Hindi, sir. So, ilan po? Pakihanap lang sa transcript, kasi ang alam ko, 30 ang sinabi. So, ilan po? Basta madami-dami kami, sir. Pero, mahirap. Ipapaliwanag ko lang sa iyo, sir. Mahirap tatamaan yung tao nga nandoon sa ilalim, sir. Sir, kung katulad yung huwag tayo mag-usap, sir. Excuse me. Ano ang baril ni Amisola? Alam mo ba? Parang Glockman siguro, sir. Hindi ko na sigurado, sir. Ilan ang laman ng Glock? Extended ang magazine, sir. Nakita mo extended? Extended ang magazine, sir. Wala ang laman ng extended. Hindi ko alam, sir. Hindi ko man Oo naman. Hindi ko alam yun. Basta Glock lang, sir. Hindi ko alam yung magazine ng pirang laman, sir. Ha? May 14 rounds, may 28 rounds. But anyway, sige, go ahead. I just wanted to know. Kasi sabi niya naubusan ng bala eh. Mr. Chairman, ka Edgar, tama ka naman na mali ako o mali ka pag theoretical. Sir, mahirap, sir, lumalaban. Kaya nga ang tanong ko sa iyo, eyewitness ka eh, sabi mo, actual. So, kwento mo sa aming actual. So, pagbaril niya doon kay Major, anong ginawa niya, tapos paano nangyari? Ikaw magkwento sa amin. Umikot-ikot si Amisula, sir. Umikot-ikot. Paano pong umikot-ikot, sir? Nang kuhangin sa pick-up, sir. Gugulong-gulong sa pick-up. Kasi dumapa siya, sir. Dumapa? Doon na sila yung nag-pick-up, nagtago. Siyempre, may gulong ang pick-up. Hindi mo mapupuruhan. Kay hindi ka kakalapit sa kanya. Kay shooter yun si Amisula. So, yung 30 po na nakaganon sa ilalim, sabay-sabay pumuputok, walang tumatama? Tumatama, sir, pero hindi siya napupuruhan. Ito po, sir, siguro po 30 kami. Transcript 229. Very fortuitous. So, tunay. So, tunay to, hindi. 229. Kayo po nagsabing 30, hindi po ako. Hindi ko So, na binabago niyo po ulit, sir. Hindi ko na binabago, sir, pero parang hindi ko na nakukuhan, sir. Okay. Sir, so nung napuruhan na siya, kasi napakarami niyong bumabarel, lumabas siya sa ilalim ng o doon na po siya sa ilalim? Hinila na, sir. Paano po, sir? Binira na siya sa sir, sa Palabas. palabas, sir. Pero Nung hinila siya palabas, hindi pa rin siya patay kahit na 200 ang laman ng bala niya. buhay pa siya, sir, buhay pa. Mga dapis naman tinatamaan niya, sir.
Oh, Na please naman. Kaya nga, buhay pa siya. 200 tama pero panay na please po. Excuse me, Senator Cayetano, wala bang autopsy report ito? Well, anyway, Mr. Chair, I was just going to point out that his testimony is that he is a professional killer. Whether he used that word or not, that is the implication of being a DDS member. I think we can all agree because he claims Okay. to have killed so many people. I think that is stipulated already. But in the specifics, it is incredible that 30 people will not be able to kill one shooter and then the mayor will come with 2 magazines. I just wanted to point that out because aside from not imagining it, Mr. Chair, people have been calling my office, texting me, sending me private message, Sir, paki-clarify dahil baka mali lang rinig namin. Because even an unprofessional killer, meaning yung makahawak lang On ng these baril. graphic notes, there are 30 people that has been established. Lahat pumuputok yung 30 na yon. At sa kakabila ng putukan na 30, buhay pa siya at sinasabi mo, lumapit pa yung mayor para patayin siya. At ang nakapatay ay si Mayor Duterte. Opo, Sinasabi sir. mo? Ha? Ang tumapo, sir, si Mayor na ang tumapo, sir. Parang gumugulong siya, no? Sa ilalim. Ano ba? Naubusan ng bala, sir, kaya nakuha na siya. Okay. Kaya gumugulong siya. Opo, sir. Okay, thank you. I will move on, Mr. Chair. Sir, sinabi niyo last hearing na wala kayong na-execute na affidavit para sa committee. Tama po. Wala pa, sir. Parang may nagtanong din sa inyo if you ever executed an affidavit sa gobyerno. Meron ba? Wala. Senator Mix, with the permission of my colleagues, can you ask him if he ever executed an affidavit and submitted it to the government? Wala pa, sir. Wala pa, sir. Wala. But can we ask in Visayas so that we'll make sure he doesn't make a mistake? Nakasabot ka, Manong Ed, katunggi pangutanan ni Cayetano? So wala pa, hantod sa una pa, wala pang magpagahimog, apidabit. Wala pa, gihimo pa, sir. Gihimo Himo pa. pa karon. Opo, sir. Kahit kailan, wala. Wala pa, gihimo pa. Wala, okay. May I ask the NBI, when you investigated Mr. Matubato, did he execute an affidavit? With the permission of the Honorable Chair. Yes, Your Honor. In September 2015, he came to he was referred to the NBI by the then Secretary of Justice, Secretary Laila de Lima. She was then under the Witness Protection Program of the government. He came to the NBI as a complainant. Attorney Tobera will show you, Your Honor, pictures when his statement was taken inside the NBI office. So it is not true that wala siyang affidavit? Yes, Your Honor, and we are submitting copies of his statements with the NBI for the record, Your Honor. Kaya Edgar, sa NBI meron kang affidavit. Sabi mo kahit saan, kahit anong gobyerno, wala. O hindi ikaw yon? Meron akong kwan, sir, yung pinayag ko sa torture lang. Yung sa torture lang, sir. Tinorture ako ng mga pulis, sir. Walang DDS doon? Wala, sir. Wala, sir. Okay. Tony Tuvera, in his affidavit before, did he mention anything about DDS or the Davao Death Squad or anything like that? Good afternoon, Honorable Chairman and members of this committee. Actually, when the case was referred to us by the Department of Justice through the Witness Protection Program, the order for us was to evaluate the testimony of Mr. Matubato as regards his participation as member of the Davao Death Squad and his ordeal before the hands of the Philippine National Police of Davao in connection with the killing of the hotelier Richard King. After evaluating the statement, Your Honor, the case that we evaluated that can sustain the rigors of trial is only cases for Anti-Torture Act, Republic Act 7438, and arbitrary detention. And this was filed by the NBI before the Department of Justice with the assistance of AO35 Secretariat. I am referring to the AO35, Sir, Your Honor. did you furnish that copy to the DOJ? Kasi sabi kanina ni Senator De Lima, hindi na daw nag-report ang NBI sa DOJ. Your Honor, I am aware
that after the filing of the case before the DOJ for preliminary investigation, there was a preliminary investigation conducted and my agents attended that hearing. Thereafter, no summon was ever received by the NBI. But is my observation correct? In this peculiar case of Mr. Edgar Matubato, bumaliktad ang process. Usually, evaluate muna, then accept sa WPP. In this case, nung pinapa-evaluate sa inyo, tinanggap na sa WPP. Talking to my experience, Your Honor, the procedure is that an investigation should be conducted by a law enforcement agency, and after evaluating the statement, they will refer the matter to the DOJ for the evaluation of the Witness Protection Program for his or her coverage to the program. I just do not know if the WPP can motu proprio cover a particular witness in their program without the recommendation from the NBI or PNP for that matter, Your Honor. Thank you, sir. Mr. Chairman, just for the record, my observations. The witness has a tendency to answer, then change his answer. No affidavit, meron affidavit. Second, my point precisely in vetting the witness, the good Senator De Lima herself admitted a while ago that konti lang, a few, ang ginamit niyang word, a few lang, yung sinabi sa kanya ni Edgar Matubato. But he was admitted immediately to the WPP even before the evaluation. In fact, Senator De Lima's statement is that it was only in October, that when she left in October 15, no, nasa WPP pa si Mr. Matubato. I wanted to prove there a tendency of some human rights advocates, including Senator De Lima, to believe anything that is against Mayor Duterte before investigating. Because in this case, it's very clear, hindi pa inimbestigahan, kinupkup na bilang WPP witness. And I think this will be relevant later on, Mr. Chair. And of course, she's free to answer. I don't mean any disrespect, Mr. Chair, but it's just relevant to this investigation. The statement is noted, but I think it's kind of... Unparliamentary. I'm sorry, Mr. President, I have no choice. I was going to say very subjective. So Yes. I will treat it as subjective, not So as objective. I apologize to both of you, but I did not know any other way to put it, so that when we evaluate the evidence, that will be one of my premises.